Everyone, this is Evo Vlog. Secret mo after base, thank you Saudi Arabia and welcome back to my channel. At ito gawa natin reaction video. Ang Barda Compilation, wait lang, i-continue muna rin to. Panoorin natin to, ang continuation dito. Kasi hindi ko pa ito napanood. Usually na napanood ko sa TikTok yung mga background music tsaka naka-slow motion. So this is the raw video pala talaga. Panoorin mo natin. Alright. Parang reception ng kasakasal, ah. Black screen ng Ishin. Ay, talaga. Pinag-pinag. So, sana po magustuhan po ninyo that kind of love, and also we would like to thank Ishin. Thank you so much for organizing this vlog screening, also with the help of Sparkle and GMA. Magkano kinita nitong movie na to? This movie is produced by Popular Productions, kaya maraming salamat po, Direk Richie and Bon for being here. Thank you, kumpleto po ang suporta natin, and ayun, sana po mag-enjoy po tayo. Sana po mag-enjoy tayo. Thank you, Ishin. Mana ba yung single girl talaga siya? Ay, Timothy Friends, what happened during the GMA gala? Oh. Barbie was with during the party and BFF Kylie. Palabas lang nga ni lahat. Kung ano man ang nakita natin doon, palabas lang talaga siya lahat. Pinasabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Napatunayan na din naman yan kasi after nang dinabas yung movie nila, natapos na lahat, di ba? Ay, itong Barbie kasi yung ambassador ang McDonald's. Tinan mo. Ay, bakit may ganito? Ay, Lionheart pala to. Siyempre Barbie and I are really grateful na nabigyan kami ng opportunity para maging ambassadors ng McDonald's. Dahil alam naman natin na ang McDonald's ay napakatagal na, di ba? And I remember pinanood ko pa yung movie, yung Founder, kung paano nagsimula yung McDonald's. And yeah, so dahil yung story nung founder talaga. So, oo, di ba? Grabe yung tinatano niya. So, yun, and to be part of it, sobrang nakakatuwa. And then, nasa World Egg Day tayo, sabi nga ni Alden, dapat hindi natin na-take for granted yung mga ganitong celebrations. Right? So, yeah, I'm very much grateful. Can you give some love, everybody, to David? So mindful. Ay, tapos pala yun. Ikaw na talaga yun. Hindi pa yun. Ay, oo. At yung as in ko yung nakatalang. Kasi wala ko yung video ko. Hindi ko talaga yun. Hindi ko talaga dito. Konting-konti. Konting-konti lang yung video ko. Pero ko wala. Bakit yun? Sorry. Tapos marami pang video niyan. Ang golden sila dyan. Ay. Is this an AI? Ay, nata AI. May AI. 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 Considering na Korea yon, kumbaga parang home of mga rom-com na K-movies and K-series, parang mas lalo pang nakadagdag. Actually, very romantic ang Korea. Kaya siguro pinili rin ng Pocket Media ang Korea to be one of our locations. Kasi ang dreamy niya kumbaga ang dali na niyang pag-shootan kasi romantic na yung location itself. So parang ang dali nang gumawa ng eksena na nakakakilig doon. Oo, ganun din ba sa'yo, David? Yung Korea, ang dating sa'yo? Yes, actually, sabi ko nga sa Korea, if I were to describe it, parang lahat ng places doon, parang artistic. Artsy. Tapos ang ganda ng mga ilaw, like even yung mga river, may ilaw. Yes. Tapos yung vibe, tapos malamig pa. So, sabi ko, Korea, ganda talaga, very romantic. How do you find itong character mo na yaman, parang, pero choosy pagdating sa babae? I think lahat naman ng mayayaman siguro ay siguro they are perceived as someone who is very siguro sure sa lahat ng ginagawa niya or like siguro intimidating, but actually if they meet that person
that will make them fall in love, mag-iiba lahat. Oo. Diba? So, Paano mo na-enjoy yung character? well, I mean, it was so nice to shoot in Korea and also pati yung coach na gamit ko Iba before. talaga ang Nalala ko Korea. nag-drive tayo dun. diba? Oo, sa Subic. Oo, super na-enjoy ko yun. And yeah, at saka ang galing din kasi ni Direk. So, nakakatuwa na mag-acting ka sa ganun kagaling na Direk. Most memorable moment while you were shooting in Korea? In Korea, siguro yung aming eksena sa meron kasi kami pinuntahan na parang sobrang taas na restaurant. Anong tawag doon? Parang Sky View Garden restaurant, ganyan. Na parang, I remember, sobrang exclusive ng restaurant na yun. Nandun siya sa pinakatuktok ng building na yun. And we got to shoot there. So alam mo na talagang, tinodo talaga ng Pocket Media ang production value dito sa pelikulang ito. And for us to be part of that scene, parang gawin namin yung eksena yun sa ganung kagandang location. Sobrang overwhelming din for the both of us. Sa'yo din yung Yes, kinakasan talaga yung itong pelikula na to. Kaya sana supportahan nila dahil napakaganda. Oo. At so, how do you find yung role compared dun sa role ninyo sa Pulang Ayan Araw? Kasi tayo, magkaibang yan ang sinasabi ko. Ayoko naman. Kasi si Adelina, pinabata ko talaga siya eh. Dito, siya eh, mature na si Nile. Sophisticated na siya. So, siguro kami ni David, meron kaming conscious effort na ibahin yung atake dito sa pelikula para worth it bayaran ng mga tao. Kasi nga, like, what they said, iba na rin naman ang cinema rates ngayon. So, syempre, we want to offer a film na worth it ibayad, worth it na panoorin ng mga tao sa sinihan, i-enjoy sa movie house, cinema. So, Ikaw, David, magkaiba. Character mo dito at sa Pulang Araw. Yes, I think big Nangyari pa natin difference. talaga ito. Yung sa Pulang Araw, iba kasi yung kumbaga yung dilemma ko as a character and dito magkaiba rin. So it was like, sa Pulang Araw kasi, do I choose my family, my loved one, or my country? And sa movie naman na ito ay talagang sobrang taas ang tingin ko sa sarili ko na hindi ako makahanap ng taong mamahalin ko. Diba? So, until I meet si Mila. Na hindi mo akalain, yung love coach mo pala, dun ka pala. Oo, kasi I think, ano nga yun? Gusto ko na si Bea. Anyway, so this is for today's video. This is Steve Vlogs. See you on the next vlog. Bye.